Low blood ka? Inom ka na lang daw ng iron? Wait, this advice might harm you. Last month, end ng November, gusto ko sanang mag-donate ng blood sa Red Cross. However, hindi ako pinayagan kasi low blood daw ako. Sabi ng nurse, pwede daw ako mag-take ng iron na vitamins like Propan. Pumunta na ako sa office namin, kinuwento ko to sa mga colleagues ko, and then they ask yung frequency kung kailan ko iti-take daw itong vitamins, and then yung mg. So kaya ni-recommend nila sa akin na magpa-check up na lang ako sa doktor para sure. So instead na manghula ako or mag-self-medicate, nag-book ako ng appointment sa Medicard Go app at naghanap na lang ako doon ng available doctors doon sa day na pupunta ako. That was Saturday. I just waited for a couple of days. Monday, nakakuha na ako ng confirmation na yung requested time ko na Tuesday last week at 10:30 a.m. ay merong available doctor, and then I can go there na 15 to 30 minutes before the time. Buti na lang, meron akong Medicard HMO from our company AAA, kaya tuloy yung mga ganitong questions at mga concerns, diretso book na tayo dahil alam ko covered naman ang card ko, and then magme-make time ka lang talaga to see a doctor and then wait for your turn. Like the usual question na how may I help you, inwento ko yung nangyari at kung bakit ako nandun, bakit ako nagpapacheck up sa kanya. During my consultation last week, he mentioned na merong palang different types of anemia. And merong specific type na bawal mag-take basta-basta ng iron. Kaya nga hindi niya daw sa akin marerecommend na uminom lang ako basta-basta ng vitamins and hindi muna siya magpe-prescribe agad. Kailangan ko daw magpa-blood works, wala naman daw tong fasting, kaya pwede ko na rin mapagawa on the same day. After that, I went straight to the nurse station sa baba. Nagantay ako mga 10 to 15 minutes kasi nag-request ako kung pwedeng doon na lang sa Medicard Clinic ipagawa yung aking blood works na nire-request ni Doc. And then after that, approved na. And then ni-request ako pumunta sa tabing station, yung extraction area. Pag sa Medicard Clinic ka magpapalabs, just like what I did, the next day, ng 1 p.m. pa ako pinag-send ng email, inattach ko yung aking claim slip tsaka one valid ID para makapag-request ng lab results ko. Yes, mas matagal ang waiting time versus yung sa high precision, kung saan usual ako nagpapa-labs talaga. Pero dahil ayoko na lumipat sa iba, wala namang katabing high precision, dun ko na pinagawa. And ang magiging advantage lang sa inyo nito is when it comes to utilization. Mas mababa ang china-charge sa card mo pag sa sariling click ng Medicard ka magpapagawa versus kung sa ibang accredited clinics or hospitals. Nung makuha ko na yung results, I book an appointment again sa Medicard Go app, dun sa same clinic and sa same doctor para mag-request na ipabasa yung lab results ko. Naging okay naman yung lab results ko, and that's the time dun siya nag-prescribe ng 30 pieces na vitamins na iti-take ko between breakfast and lunch, mga 10 o'clock. So ito yon. Kaya kung may pupulat kayo sa story na to, is una, huwag kang mag-self-medicate. Pangalawa, kung may tanong ka when it comes to health, doktor ang lapitan. And if you have Medicard HMO or other HMO, use it. Pangatlo, huwag kang gumamit ng ChatGPT to ask for health advice. Yes, very helpful siya sa atin. Nakakapagpagawa tayo ng captions. Pag may tanong tayo, sinasagot niya doon. Pero pag health mo na ang usapan, sa doktor ka pumunta para matingnan ka ng maigi at makapag-recommend kung ano yung dapat mong gawin. So please, bago ka uminom ng gamot or ng vitamins, magpa-check up ka muna sa doktor para lang sure. Like in my case, vitamins lang naman yon, pwede ko naman siya talaga bilhin ng walang reseta. Pero paano nga kung bawal pala akong mag-take ng iron? Delikado yon for me. Kahit na napaka-hectic ng schedule mo, please allot time for your health. Always remember, your health is your first wealth, and it should always be one of your top priorities.